Magandang oras mga kababayan, mga katiyats. Mga ka-good news, meron tayong napakagandang balita dito. Lahat ay nabigla, pati ako, dahil si PBBM ay nominated pala sa isang upuan diyan sa United Nations Security Council. Ano nga ba ang ipapahiwatig nito kapag nakaupo ka ang isang bansa sa UN? Ang implikasyon niyan ay ang mga nakaupo diyan na mga bansa sa UN ay mga bansang superpowers. Kaya ito na, nagbabadya na ang Pilipinas ay patungo na nga sa sinasabi nilang superpower country in the future. Narito ang ulat, atin panoorin. To take on more leadership roles that seek to advocate for consequential issues in the global agenda. One such important issue is peace and security. The Philippines is running for a non-permanent seat in the United Nations Security Council for the term of 2027 to 2028. Our candidature stands on our rich experience in building peace, forging consensus, and finding new paths for cooperation. Pangulong Bongbong Marcos, magiging leader sa buong mundo? Paano ito magiging posible? At bakit si Pangulong Bongbong Marcos lamang ang tanging presidente ng Pilipinas na makakagawa nito? Ating pag-usapan si Pangulong Bongbong Marcos, ang isang makapangyarihang leader mula sa maliit na bansa na uupo kasama ang superpowers. Ito, imagine niyo ito. Uupo si PBBM katabi ang Amerika, China, UK, France, Saudi Arabia, at iba pang mga makapangyarihang bansa. Napakaliit na bansa ng Pilipinas at uupo diyan. Bakit naman nagiging nominado ito? Kasi ang ASEAN countries mismo ang nag-nominate kay PBBM na uupo sa United Nations Security Council sa mga upuan diyan. Merong permanenteng nakaupo diyan, yung talagang apat na superpower, yung UK, Amerika, Russia at China. At sa mga nakapalibot diyan, ayun yung mga upuan ng mga non-permanent seats na mga makapangyarihang bansa tulad ng Saudi Arabia. Kaya kung napabilang diyan ang ating presidente, ibig sabihin ay mataas ang tingin sa atin ng United Nations. Bakit kaya? Bakit noong kapanahon na ni Digong ay hindi nominado sa UN? Si Digong, ano namang gagawin ni Digong doon? Magmura. Yang upo doon yung mga talagang mga may alam, mga bright, mga maganda ang mga plano at talagang mga matalinong tao. Okay, kaya ito ay nagpapahiwatig na totoo talaga na yung mga hula na papunta tayo isang maliit na bansa sa Southeast ay magiging isa sa mga superpowers at isang tigre ng Asia. Well, hindi lang ito implikasyon ng pagiging matalino, ang daming matalino sa atin, di ba? Kundi nirirespeto ang isang tao dahil meron siyang hinahawakan na kapangyarihan. Ano kaya ang kapangyarihan na yun? Ayan, so nakuha nyo. Palagay ko, aura of gold na naman. Kasi whoever controls most of the gold will controls the world. Yan ang kasabihan, kung sino ang may malaking deposinong ginto sa kanyang bansa, ang bansa na yan ay ang mag-control sa buong mundo. Sino ba ngayon ang merong maraming ginto na sinasabi? Of course, ang Amerika. Wala sa kalahati ang China at Russia, kahit pagsamahin pa yung dalawa, wala sa kalahati. Dahil nandun sa Amerika ang iba sa ating mga ginto, ayon sa mga alamat, ang Marcos Gold ay ginagamit ng Amerika para ma-maintain nila ang pagiging superpower. Remember, whoever controls the gold controls the world. Yan yung kasabihan. Okay, balik tayo sa video. Na USA, China at Russia sa pandaigdigang literatura. At ano ang mangyayari sa ating bansa pag ito ay nangyari? Halika, atin itong pag-usapan, mga kaibigan.
Tahimik ang Malacanang, ngunit sa loob ng pinalamutian nitong bulwagan, isang mahalagang tagpo ang nagaganap. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay humaharap sa mga ambasador ng higit sa 50 na bansa. Pero hindi lamang ito simpleng diplomatikong gathering. Ito ang simula ng isang kwentong maaring magbago sa kinabukasan ng Pilipinas. Ngunit bakit napakahalaga nito? At paano ang isang maliit na bansa tulad ng Pilipinas ay nagiging sentro ng usapan ng mga pinakamakapangyarihang bansa sa buong mundo? Dito mag-umpisa ang kwento ng laban. Ang United Nations Security Council o UNSC ay binubuo ng 5 permanenteng miyembro: ang China, France, Russian Federation, United Kingdom at United States of America. Ito ang mga bansang itinuturing na superpowers ng mundo. Pero may puwang pa para sa 10 di permanenteng miyembro at dito papasok ang Pilipinas. Sa harap ng mga dayuhang diplomat, muling ipinanawagan ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagsuporta ng bawat bansa sa kandidatura ng Pilipinas para sa isang upuan sa UNSC para sa 2027 to 2028. Ang tanong, bakit napakahalaga ng upuang ito? Hindi lamang ito isang pangarap, kundi isang plano. Sa loob ng 60 years, mahigit 14,000 Pilipino na sundalo ang naipadala sa 21 peacekeeping operation sa buong mundo. Ang Pilipinas, bagamat maliit sa laki, ay patuloy na nagpapakita ng kakayahan sa pagbuo ng kapayapaan, pagbuo ng konsensus at pagkikipagtulungan sa iba't ibang bansa. Pero ito lang ba ang dahilan? Hindi. Sa ilalim ng liderato ni PBBM, ang Pilipinas ay nagpatupad ng independent foreign policy na nagpapalawak ng diplomatikong relasyon nito, hindi lang sa mga tradisyonal na kaalyado, kundi pati na rin sa mga bagong kaibigan sa iba't ibang bahagi ng mundo. At dito magsisimula ang makapangyarihang kwento. Habang pinapakinggan si Pangulong Bongbong Marcos, tila isa-isang nagtatanong ang mga ambasador, paano naging ganito katatag ang isang maliit na bansa? Ang sagot, hindi ito aksidente. Si Pangulong Bongbong Marcos ay isang leader na may malinaw na plano. Ang gawing modelo ang Pilipinas sa pandaigdigang entamplado. Sinabi niya sa kanyang mga salita, "We are in a very strong position to take on more leadership roles that will allow us to advocate for consequential issues such as peace and security on the global stage." Oo mga kaibigan, you heard it right. Global stage. Pakinggan pa natin ang ating Pangulo sa kanyang mga salita. Security Council for the term of 2027 to 2028. Our candidature stands on our rich experience in building peace, forging consensus, and finding new paths for cooperation. Ang mga salitang ito ay hindi lamang retorika. Ang Pilipinas ay hindi na simpleng tagasunod. Ito ay magiging isang leader na makikipag-usap sa mga pinakamakapangyarihang bansa sa buong mundo. At alam niyo ba mga kababayan, kung bakit nakapasok tayo diyan? Ito kasi sa inaarmasan na tayo ng NATO. Inaarmasan ng Pilipinas. Hindi lang natin alam, pero nabasa ko yan sa isang artikulo. Napakaraming armas na natin sa Subic Bay, lalo na yung mga bigay ng Amerika sa atin para sa proteksyon dito sa Pacific. Kasi mawawala ang power ng Amerika dito kapag naagaw ng China yan, yung WPS, ay mawala ng power ang Amerika dito sa Pacific Ocean. Kaya ito, inaarmasan tayo hanggang Kaya isa na tayong sa military. Kung Asia lang ang pag-usapan, ay nakakapantay na tayo sa mga Asian countries in terms sa mga armas at sa armed forces. Kasi marami na talaga tayong armas. Hindi na yan kukunin ng Amerika ng NATO. Dito na yan, idodonate na yan. Depensa natin hanggang saan, hanggang kailan ang China na umaastang parang asong ulol diyan sa WPS. Kaya dahil dito na isa na tayong papuntang maliit lang na bansa pero papuntang superpower,
Kaya may karapatan tayong umupo dyan sa United Nations Security Council seat. Parang mga hari ang mga nakaupo dyan eh. Yung mga nakaupo dyan, mga presidente yan ng iba't ibang bansa na mga powerful. Kung nakita natin merong 5 permanenteng upuan, yun yung France, Great Britain, Amerika, yung 3, at 2 lang doon ang kalaban nila, yung China at Russia. Kaya sa UN pa lamang, sa United Nations ay lugi na ang komunistang party, ang China at Russia. 2 lang sila eh. Kaya doon pa lamang sa UN seat ay talo sila. At kung uupo dyan si PBBM, ay of course ang paningin ng mga taga-ibang bansa sa atin ay isa tayong superpower country. At diyan na nga tayo papunta. Dahil yan ang plataforma, ang programa ni PBBM na gawing sikat na nasyon ang Pilipinas. Sabi niya ay dalhin niya sa global stage ang Pilipinas. Ibig sabihin ay maganda ang pagkahubog ng Pilipinas. Maganda ang pagkagawa. Ipapakita mo eh. Kaya ang produkto nito 2028, 2029 hanggang sa katapusang termino ni PBBM sa 2028 ay diyan na natin ma-feel, makikita ang pag-asenso ng Pilipinas. Hindi pa ngayon kasi nasa pa tayo eh. First step pa tayo, paakyat pa tayo. Kaya hindi natin yan namamalayan. Yan ang tanong ng mga medyo hindi intelektual mag-isip. Na bakit daw mahal pa rin ang bigas? Ay nako, napakaliit lang yan na issue yung bigas. Magtrabaho tayo para makabili tayo ng bigas. Ang isipin natin na gaganda ang Pilipinas ng pareho sa mga European countries para hindi na tayo mabuli doon sa ibang bansa, hindi tayo ma-discriminate. Ang liliit pa natin ng mga tao, di ba? Hindi pa tayo gwapo. Pag maglakad tayo doon sa Ukraine, anong paningin nila sa atin? Parang mga Korean tayo, ano? Kaya kung sabihin na Pilipino, at kapag inangat na ni PBBM ang standards ng Pilipinas, ay parang European countries na rin tayo, hindi na tayo ini-small. Kaya yan ang importante, hindi yung bigas. Ang bigas naman, makakabili naman tayo niyan. Ano lang talaga yan, alibay lang yan ng mga DDS yung bigas na yan. Lahat naman ng pamili bigas sa buong mundo nagtataas eh. Yung 20 pesos, panahon pa yan ni kupong-kupong. Alright, tapusin natin ang video. Ang kapantay nito. At paano ito nangyari? Hindi nagkulang si Pangulong Bongbong Marcos sa pagpapakita ng liderato mula sa tagumpay ng kapayapaan sa Bangsamoro hanggang sa pandaigdigang kampanya para sa reforma ng Security Council. Ang Pilipinas ay nagiging ehemplo ng progreso at ang resulta, sinusuportahan na ng mga bansa tulad ng Vietnam ang ating kandidatura na noon ay hindi. Ngunit ano ang hinaharap kung maihahalal ang Pilipinas sa UNSC? Ito ay uupo sa parehong mesa ng 5 superpowers ng mundo. Ang isang maliit na bansa mula sa Timog Silangang Asya ay magiging bahagi ng mga pinakamahalagang desisyon tungkol sa kapayapaan at seguridad sa buong mundo. Ayan, so ang United Nations Security Council seats na yan, na kung ang isang presidente ay uupo dyan, ay meron ng seguridad ang kanyang bansa. Kasi of course, kasama mo yung isang dusinang bansa dyan na superpower. Of course, membro ka, parang brotherhood yan eh. At kung membro ka, of course, tutulungan ka sa panahon ng kagipitan. Kaya nga, Security Council para sa seguridad. Lalo na itong mga digmaan na nangyayari. Kaya kailangan talaga makaupo dyan si PBBM para lalong masimento or maging simentado ang ating status sa buong mundo at magbago ng paningin ng mga foreigners sa atin. At hindi na tayo titingnan na parang yung sinasabing third world countries. Okay, so ako'y magpaalam na. Huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel para palagi kayong updated. Kudos kay PBBM.
at mabuhay ang bansang Pilipinas. Paalam.